Ang araw po sa inyong lahat. At dito naman po ako, Nyolo Sir. Shoutout po sa inyong lahat. Mamaya po, isa-isahin ko kayo. Ngayon, nagpayag po ang ABP, ang ating party list. Walang iwanan, sabi ni Pep Gosya. Tuloy-tuloy po ang ABP sa serbisyo po ng paglilingkod sa bayan. So, tuloy ang laban, tuloy ang serbisyo para sa bayan, para sa bumbero. Ayan po, nandito pa rin po ang ABP para sa inyo at i-coordinate po natin kung paano po makakatulong ang ABP. Dire-diretso lang po tayo kahit po tayo ay hindi pinalad po para sa Kongreso. Ayan po, sinigurado po ng ABP na sila ay para sa, nandiyan pa rin po para sa mamamayang Pilipino. Kaya po, maraming salamat pa rin po, sabi ni Pep, sa mga bumoto sa ating ang bombero ng Pilipinas. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa Ngayon, dumako na tayo dito. Dumako na po tayo sa balita ng ating Pangulo. At tuloy-tuloy na naman po ngayon ang 20 pesos na bigas ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, nagsagawa po. Ayan, 20 bigas meron na. Nagsagawa po ng isang parang boodle fight na para po maipakita kung gaano po kalinis, wala pong garapata ang 20 pesos na bigas ng Pangulong Duterte. Pero bago yan, pakita muna po natin dito ang fake news ni Bayagbay na hindi daw po totoo ang 20 pesos na bigas. Okay, pakita lang po natin ito ha, mabilisan lang. Mga kababayan, maalala nyo po ba itong 20 pesos na bigas na ito na inilunsad sa Cebu? Kung maaalala ninyo, inilunsad ito para manalo ang bata ni Marcos dyan sa Cebu. Pero pinatigil dahil nga po mag-e-eleksyon. At ang sabi naman ni Marcos, ibabalik daw niya yan pagkatapos ng eleksyon. Ang tanong, ngayong natalo ang bata niyang si Governor Gwen dyan sa Cebu, ibabalik pa kaya ni Marcos yung 20 pesos na bigas na yan? O baka na naman isang budol lang? O, kita mo? Binalik! Yung utak mo lang hindi nakabalik. Tanga! Kita nyo po ha, ganyan po kakupal to. Wala kasing utak to si Banat Bay. Kaya ganito na naman po, number 1 paid vlogger. Supalpal ka na naman. Paano yan? Talo si Kibuloy. Paano yung pagdila nyo ng betlog? Ako po, pag hindi mo binalik yan, isa lang ibig sabihin, yung 20 pesos na yan ay hindi para sa mga taga Cebu, kung hindi para talaga yan sa pagpanalo ng mga kandidato mo dyan sa Cebu. Okay, tamo. Yan po ang nagkukupal na si Banat Bay. Ayan po, nagkukupal na si Banat Bay. Kita mo, kung di ba naman tatanga-tanga, hoy, tangang Banat Bay. Hindi lang sa Cebu, mas lalong pinarami ni BBM. Tanga! Diba? Mas lalo pong pinarami ni BBM ang coverage ng 20 pesos na bigas. Panoorin niyo po ito. Meron po tayong kaibigan na nagpunta sa mismong bentahan. Ito pa, panoorin ko po. Panoorin niyo po.
May 15. Ayan, May 15 po ha. Patuloy pa rin ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ng kadiwa ng Pangulo. Ito ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Ayan po ha, May 15. Ngayong araw, May 15 po, live na live po via satellite. Kitang-kita nyo po, dire-diretso ang 20 pesos na bigas ng Pangulo. Ngayong May 15 na yan, ilang araw na pagtapos ng eleksyon. Kaya ikaw, Banat Bay, kung nagkukupal-kupal ka, hindi na talaga babalik ang utak mo, tanga, dahil wala ka noon since day 1. Oh, ayan po ha. Ayan po, kitang-kita nyo po ha. Oh, sa Pasay po ito. Na member ng Forbes, mga senior citizen, PWD at single parents. Ayan. Diba? Siyempre kailangan i-priority natin yung mga higit na mas nangangailangan. Pero ang punto rito, ayan na po, ang pangarap na 20 pesos na bigas ay unti-unti nang natupad. Dito po yan sa Pasay Market. Kaya ayan po, pinapakita pa po ang listahan ng benepisyaryo. Diyan lang po makikita na hindi lang nais ng Pangulo na ibigay ang pangarap ng ating mga kababayan, kundi gusto niya rin turuan ng disiplina. Bagay na hindi nagagawa ni BP Sara. Oo, tanga yun eh, pare. Hindi talaga matuturuan. Tanga yun eh. At saka, wala pong nakagawang presidente na ganito. BBM lang po nakagawa ng ganito. Ha? Wala pong presidente nakagawa ng ganitong bagay. Tanging si BBM lang po ang nakagawa ng mga 20 pesos na bigas. Yung pinangarap niya na 20 pesos na bigas, si BBM lang nakatupad niya. Kasi iba ang tinuturo niya sa mamamayang Pilipino ang maging bastos. Yan, ganito po karami ang makikinabang Yan, sa oh. araw. At marami pa pong Oh, yan po, nakapila. Ang dami pong mga hayop. Ayan po yung mga hayop. Sabi ni BP Sara, ang dami pong nakapilang mga hayop. At saka sa mga kababayan natin na pinapakalat yung mga aso, pusa na kumain ng 20 pesos. O ito, isama nyo na to. Ito po yung nilalarawan nyo ng mga aso, pusa. Ayan po, nakapila po yung mga hayop na kababayan natin. Ganyan po kakupal ang mga DDS na mga luga. Oh. Tignan nyo, oh. Kada nilalahik nyo ang 20 pesos na bigas, ito mga nilalahik nyo, mga kupal. pipila dyan at hindi lang po dito ang kadiwa. Kaya sa tingin ko, itong patuloy na pagbenta ng bigas na ito ay Ayan, grabe po ha. Ang haba po ng pila. Ayan po ang matutulungan ng ating presidente. Kaya yung naninira dyan, good luck sa'yo. Okay? Sana sa paninira mo, makakain ng wasto yung ng pamilya mo sa paninira. Okay? Pinapalamon mo sa pamilya mong tanga, paninira. Gaya ni Banat Bay. talagang ikakasaya ng ating mga kababayan. Kaya sana po, suportahan po natin ang mahal na Pangulo dahil itong kanyang pagtupad sa... Ayan po ha, nakita niyo po, ang daming nakapilang mga hayop. Mga hayop daw yan, sabi ni DDS eh. Sabi ni BP Sara, yan, daming nakapilang mga hayop. Ganun nila ilarawan ang mga tao nating kababayan na naghihirap. Pangarap ng bawat Pilipino ay talagang napakagandang bagay. Ito na talaga ang simula ng bagong Pilipinas. Oh, yan. Ayan po, ang mga kababayan natin na tutulungan ng ating Pangulo. Mabuhay ka, Pangulong BBM. Ayan ayan po ang mga nakapila ngayon. Maraming salamat sa Pangulo. Siya lang ang nakakagawa ng ganyan. Kaya wala pong nagawa
nakagawa ng yan, miski si Duterte na isang demonyo, wala po nagawa. Pinakain tayo ng bigas na may garapata. Si BBM lang po nakagawa ng ganyan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Pangulo dahil iniintindi niya po talaga ang mga nasa laylayan, iniintindi niya po talaga ang mga kababayan nating hirap. Kaya po, supportahan po natin ang mga kababayan natin na ipaalam sa kanila, sa mga naghihirap nating kababayan na may mga 20 pesos na bigas na po, na mabibili nila na 10 kilo maximum nila. 200 pesos lang po yun, 10 kilo na. Ganun po kalupit yan. At hindi po basta-basta na 20 pesos yan. Kumbaga, ano po yan, malinis, malinis at, ayan po, malinis po at disente. Wala pong garapata. Hindi pa katulad nung ginagawa ni Sara Duterte na ni Rodrigo Demonyong Duterte na may mga garapata na proud pa si Piñol na talunan na proud siya na pwede pa daw pakinabangan ang may garapatang bigas. Ganun po kakadiri. BBM lang po ang pinakasakalam. At dumako na nga po tayo sa impeachment. Eto na nga po, ipapaalala ko na naman sa inyo. Nga pala, bago tayo magkalimutan, biro mo kahapon, di ba kahapon po, nagkalat ang balita tungkol kay sa pagsasali ni sa pagsasali po ni Pinabulaan na naman ni Jokno at ni ano pangalan nun? Ni Delima. Di ba? Nagkalat po yung balita. Ba't nauna na naman tayo doon? Ha? Ba't nauna tayo? Tama ba yun? Target ng Ha? Ba't nauna pa tayo doon? Una nating nabalita yun ha. Ngayon pa lang nila binabalita. Sa tingin nyo, ba't kaya tayo nauna? Ha? Nauna tayo doon. Ngayon pa nilang babalita yun ha. Di ba binalita? Ito, ngayon pa lang nila binalita na natin yun ha. Teka nga, ito yun eh, di ba? Oh. Ito, balita. Ganon po si Sara. Ayan o. Hindi naman kami, alam nyo, ay pagtalo. Ano ba naman yan? Mahina ba kayo mainstream media? Nauunahan na kayo ni Yolo. Ano naman yan? 3 araw na nakalipas na balita ko na yan. Ngayon yun ang binabalita. O may balita na naman ako ngayon. Si Bato babaliktad. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Mahina na to ha. Okay, mamaya na natin balita yan. PSA. Ngayon po, mamumblema po si Sara kung paano niya palalabasin ang almost 405 na recipient na wala po ghost. At syempre nangunguna na po dito si Mary Grace Piatos na sinabi ni Bato de la Rosa ay na taga Davao. Ngayon, paano po palalabasin paano po palalabasin ni Sara Duterte ang mga bagay nito sa impeachment trial? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga libag, mga karayuma, hindi po tayo nag-aangad na patagalin yan. Kaya nga iniinsist natin kay Jesus Escudero yan eh,
na umpisa na yung impeachment dahil wala tayong planong patagalin. Kumbaga malaplap lang natin. Kumbaga nga sa jowa, sabi ko sa inyo, malaplap lang natin. Anong malaplap nyo, ilo? Makita lang po natin ang mga bank accounts na matagal nang iniingatan ng pamilya Duterte ang pag-transfer sa kanila ng mga drug lord, pogo lord, at ibang-ibang warlord sa kanilang account. Pinoproteksyonan po ito ngayon ng ombudsman. Ngayon po, pag dumating po tayo sa impeachment trial, wala na po magagawa ang ombudsman, kundi tumunganga. Kasi yung bank secrecy law ay invalid po dyan sa impeachment. Kaya nga po, malaplap lang natin yan. Impeachment na yan, solve na tayo. Mabulat-lat lang po ang pagnanakaw ng mga to. Mabulat-lat lang po ang proteksyon at koneksyon neto sa mga tiwali at sindikato. Solve na tayo. Yun po ang kailangan natin dito eh. Diba? Eto na. Out of the reported 667 recipient of confidential fund, 405 lang daw po, 405 daw po doon ang wala. Hindi po matagpuan kahit saan man dokumento ng gobyerno ay wala. Lalong-lalo na po dyan sa PSA. Sabi niya po, base po sa listahan, na verify daw nila na 60% doon ay negative result sa anumang database ng gobyerno. Amazing. Diba? Tayo po, mga citizen ng Pilipinas, mga Pilipino, bata pa lang po tayo, sanggol pa lang po tayo, meron na tayong mga baptismal record. Meron na po tayong birth certificate. At kung tumanda ka, magkakaroon ka ng sedula, magkakaroon ka po ng BIR, magkakaroon ka ng SSS, magkakaroon ka ng pag-ibig, magkakaroon ka ng NBI, police clearance. Ayan po ang mga steps na dadaanan mo kung talagang legit na tao ka at nag-i-exist ka sa ibabaw ng Pilipinas. Pero kung isa man dito ay wala ka, kabahan ka na. Diba? Isa man po dito ay wala ka, kabahan ka na. Dahil isa kang multo. Stupid. Ganun po yun. Isa kang multo. At ang pagiging multo po ay kabisado ng mga Duterte yan. Matatandaan po natin si Rodrigo Roa Duterte nung mayor siya. Ilang double digits o mahigit 10,000 po ang ghost employee niyan. Mahigit 10,000 po ang ghost employee ni Rodrigo Roa Duterte. Siyempre po, mamanahin niya ng mga Duterte sa Davao. Minana po yan ni Pulong, minana po yan, lalong-lalo na ni Sara Duterte. At si Sara Duterte po, akala niya makakalusot siya. Inangat niyo po, inangat niya dito sa national level ang mga ghost employee, ang mga ghost names, ang mga ghost building, ang mga ghost student, ang mga ghost scholar, at iba't ibang klaseng ghost. Stupid. Ayan po ang ginawa ni Sara Duterte. Kaya po, sa impeachment trial po, eto po ang tatalakayin
ng ating mga prosecutor. Nakasama na nga po si Laila de Lima, nakasama na nga po si Shell Jokno, na ngayon pa lang po nila na napaglaalaman, pero si Nyolo nung isang araw pa alam. Bakit ba ganun? Sino ba yung mo, Nyolo? Sino ba yung asset mo? Hindi po pwedeng sabihin, ha? Hindi po pwedeng sabihin ang asset ni Nyolo kasi nga nandun siya sa head of the triangle. Hi friends and not friends and not friends. Kaya po, ayan po, unang-una po dyan, hahanapin si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, ang pamilya Asim, ang pamilya Amoy-Amoy, ang mga artista. Ang dami pong hahanapin. Grabe. Ang daming pamilya nga hanapin. Amoy-Amoy, Asim, di ba? Wachi Weep, Wachi Wayway. Ayan po ang hanapin dyan. Ngayon, idugtong lang natin ito. Pakinggan natin si Laila de Lima kung ano masasabi niya. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila de Lima at si Shell Jokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay de Lima para imbitahan sa panel. Okay, tamo. Nauna pa tayo kay Speaker Romualdez. Nangyari? Ba't ganun, Yolo? Nauna ka pa kay Speaker Romualdez? Nangyari? Paano mo nagagawa yun? Si Speaker Romualdez, hindi pa tumatawag, alam mo na, anak ng... Stupid. Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ayon kay de Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House prosecutor. Gusto niyo malaman yung pinag-usapan? May record ako niyan eh. Wag na. Nostronyolus, Nostronyolus lang tayo. Nostronyolus. Kasi ganito yan, di nag-ring. Hello? Hello, it's me. Di nag-ring. Kruk. Hello, it's me. Stupid. Sabi ni Ma'am Laila, sabi ni Speaker, good morning, Madam Laila. Binabati po kita dahil napagtagumpayan niyo po ang pagiging representante ng ML. Okay? Kasi nga po, imposibleng hindi kayo manalo sa ML. Kasi kayo po si Laila. Stupid. Yan ang sabi ni Speaker. Ma'am Laila, pwede po ba makisuyo sa inyo? Yes, what's you gonna say, Mr. Speaker? Pwede po ba kayo sumali sa
aming prosecution para sa impeachment. Ma'am Laila, isama niyo na po si Mia, si Bruno, si Moscow, at kailangan po natin ng tank. Si Johnson o kaya si Franco. Excuse me, Speaker. Can I have a request? Yes? Pwede bang magsama din ako ng mage? Okay. Para may kapartner si Johnson, pwede ba si Odette? Okay, it's okay. Sama mo na si Odette at saka si Vexana. So, ayun po na pag-usapan nila. Kumbaga, nakakuha na si Laila de Lima ng malupit na kupunan. Kumbaga, kumpleto. May tank, may mage, may core, may marksman. Kumpleto. Kumpleto po ang binuong team ni Laila de Lima. 'Di ba? Si Jokno po ang magsisilbing marksman. Joke lang. Joke lang po. Joke lang po yun Si Jokno po ang marksman. Baka siya yung siya si Moscow. Diba? Ayan na po yung team. Ayan na. Ito po, tank. Ito po yung tank, si Akop. Ayan po si Akop, tank. Tank siya. Di ba ML Ito yung tank, si Akop. Si Jinky Luistro, siya yung mage. Si Akop, Johnson. Si Jinky Luistro, sasakay siya ngayon. Di ba? Si Odette yan Odette, Jinky, Odette Luistro. Sasakay siya ngayon kay Johnson. Boom! Legendary to, pare. Ayan Tapos, ito po si Laila. Siya lang, coach lang yan coach. Kasi siya si Vexana yung pangkukulang. Pero ito malupit, ito. Ito malupit. Siya Jokno. Yan yung marksman. Moscow yan. I-stunning ka yan, i-stun. Pag na-stun ka yan, hindi ka makakagalaw Nakakagat ka lang gano'n. Hindi ka gagalaw. Agay na inuohan na raw ng dating senadora. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Dapat, sino, Robiong? Angela. Alam mo ito, alam nyo po, magandang labanan to. Napakaganda po nito. Classic. Classic po ito Hindi po to rank game. Classic game po ito. Kasi makikita nyo po, ito po ang tinatawag na ganti ang api. Ayan po, gap. Kasi po may gap sila dati. Ang tawag po dito, gap. Ganti ang api. Gap. Brain, man, brain. Diba? Ito po ang tinatawag na gap. Ang title natin to, gap, ganti ang api. Sapagkat noong mga panahon po ng pamilya Duterte, pinakulong po ng walang kasalanan. Diba? Diba? Pinakulong ng walang kasalanan si Laila de Lima. At si Jokno po,
At si Jokno po, di ba? Si Jokno po ay nilait-lait yan. Nilait-lait ng mga DDC at sinasabing 8 diretso sa Inidoro. Nilait po, hindi nanalong senador. Pinagkaitan. Di ba? Minaltrato. Di ba? Kaya po si Jokno, gap din po ito. Kung si Laila ganti ang api, si Jokno gilagid ang papaslang. Jokno, joke lang po yun. Joker po ako. Komedyante po. Joke lang po yun. Hindi po. Hindi. Ano lang po yun. Katuwaan lang po. Pero kakampi nyo po ako. Sel joke nyo. Joke lang po. Mahal na mahal ko po kayo. Sel joke no. Joke lang po yun. Kakamping. Kakamping. Mga dilaw. Oh, close tayo dapat. May atraso pa kayo. Oh, joke lang yun. Oh, may atraso kayo. Oh. Joke lang yun. Komedyante. Joke lang yun. Hoy, mag-like naman kayo. Oo nga, Mama Laling, salamat Hoy, mag-like kayo. Puro kayo tawa. Piyeste na. Ayoko na. Bahala na kayo. Diyan na kayo. Ayoko na. Nagalit si Pulong. Mag-like kasi kayo eh. Ano? Hindi ba kayo magla-like? Ano eh, teka lagi sasabihan eh. Ang kulit eh. Mami Neko, huwag yun ang dagdagan. Di dagdagan yung paggilagid ng panlaban. Huwag kayong magalit yung kakamping. Kakamping, I love you. Oh. Ayaw nyo, tapusin na natin daw. Sige, bye. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Gusto ko, tanggalin yung ulo niya ba? Tapusin nyo na yung puting nauso ninyo! Puro tawa eh. Stupid. Okay, diretso na natin. Ayusin nyo Tindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming. Oh, tama. Alam nyo, maganda talaga to. Excited na ako dito sa gaganaping impeachment. Dandaan po natin, matindi to si Laila de Lima. Nasiraan lang talaga eh. Dati galit na galit din ako dito, tsaka kay Shell Jokno, kay Trillanes. Galit na galit ako dyan kasi DDS tayo dati. Diba? Pero ngayon, nakita natin ang katotohanan. Putek, ito lang magandang laban to. Abangan natin to. A very high official as the Vice President. She's the second highest official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee ng Ayan na. Akbayan party list na si Shell Jokno. Oh, wag na kayo magsalita. Wag nyo nang anuin. Oh, wag nyo nang pansinin si Shell Jokno magsasalita. Yan na naman kayo. Tahimik na tahimik. Kumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Hoy, Dolores Basas, thank you Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Alam mo, mas okay pa nga itong Akbayan, sa totoo lang eh. Akbayan, inaakasuhan nyo yan na NPA, Potek. Yan ang nag-endorso ng impeachment. Diba?
Nandyan din ang nagbansag ng pusit. Oh. Mga kaalyado niya, si Castro, kaalyado ng akbayan. Mausay pa tong mga to eh. Ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, Galing. sina De Lima at Jokno ay dalawa sa pinakarespetadong abogado sa bansa. Kaya ayan po ganun po kagaling si Speaker. Talagang dedepensahan niya ang Pangulo. At nga pala sa mga DDS, panibagong balita po to, medyo malungkot. 1/3 po. Ganun kalakas pa rin. 1/3 po. Ganun kalakas pa rin sa Kongreso ang kaalyado ng Pangulo. Sorry na lang mga DDS Sorry po talaga. Sa amin na naman ang Speaker. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Sino upo nyo? Sino upo nyo? Si Ungas? Si Ungas? Sino? Si Gloria? Sino? Si Richard Gomez? Ay nako, mabubulo kayo sa kangkungan. Sorry. Sorry Higing dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Asawa ni natalong si Stella Kimbo. Bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa si House Prosecutor at magbabalik Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang magiging laban. Nakita naman po natin, hindi po ito mga ordinaryong mga kongresista, mga dekampanilyang abogado to. Yung kanilang mga karanasan when it comes to legal matters talagang mabibigat din naman. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa bise. Nagbabalita. Ayan po Ayan po ang ating abangan na impeachment trial.